Samantala sa gitna po ng ashfall na nangyari po at patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, hindi lamang po kaligtasan kundi pati na rin po ang sapat na supply ng pagkain. At pangunahing pangailangan ang inaalala po ng ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Albay. Kaya naman po mabilis na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para maghatid ng tulong at relief operations sa mga pamilyang pansamantalang lumikas at sa mga komunidad na lubhang naapektuhan. At upang talakayin po ang mga hakbang na ito, tampak po ang plano po ng ahensya, makakasama po natin si Assistant Secretary at tagapagsalita po ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC, at welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Thank you for joining us today. Magandang umaga din. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. ASEC, can you give us the latest update po kung ilang pamilya na po o individual na ang kasalukuyang nasa ilalim ng pangangalaga ng DSWD dahil po dito sa ashfall at unrest ng Mayon? Well, batay po doon sa aming 6 a.m. Monitoring, nasa mahigit 1,400 na pamilya or ang katumbas po niyan ay mahigit 5,400 na mga katao ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Meron po 14 evacuation centers na activated sa kasalukuyan. And yun din po, merong 26 families or ang katumbas niyan ay 85 individuals na nasa labas naman po ng mga evacuation centers. Patay po sa ulat na isinumite sa DSWD, 124 barangays ang affected ng pag-aalboruto dito nga pong si Mayon at nasa mahigit 52,000 na pamilya o mahigit 199,000 po na katao ang apektado. Well, ASEC, tungkol naman po sa mga efforts ng DSWD, alam po namin na agad-agad po na naipamahagi ang tulong, but tell us the latest figures po dito po sa mga efforts ng DSWD sa mga apektadong residente. Well, yes. As of May 3 nga po, ang Department of Social Welfare and Development ay meron pong mga nakapreposition na mga food and non-food items. Sa katunayan, as of May 3, nasa mahigit 301,000 family food packs yung nakapreposition, more than 27,000 ready-to-eat food boxes, and more than 15,000 non-food items ang nakapreposition po sa mga warehouses natin dyan sa Bicol Region. But since yesterday, na kung saan ay nakapag-distribute na po tayo ng mga family food packs at mga non-food items at din po ng mga ready-to-eat food boxes, meron na po tayong mahigit 288,000 na preposition food boxes dyan po sa Bicol Region. But Secretary Rex Gatchalian made an instruction yesterday na dapat agad na ma-replenish itong mga food packs na nailabas po natin sa ating pong mga warehouses. Yan po kasi ang utos ng Pangulong Marcos Jr. na tutukan natin ang Bicol Region at titakin na meron tayong mga sapat na resources na pwede po natin ipamahagi, agaran ipamahagi sa mga maapektuhan dito nga pong abnormal activities ni Mount Mayon. Okay. ASEC, pakipaliwanag din po ito nabanggit po ni Secretary Rex Gatchalian. Ito po tungkol sa Cash for Work program. Paano po ang proseso nito para po dun sa mga magsasaka o manggagawa na naantala po ang kanilang kabuhayan dahil nga po dito sa kapal ng abo? Ang Department of Social Welfare and Development ay nagpahatid din po ng ibang mga interventions kagaya nga po ng Cash for Work at ng Emergency Cash Transfer. Yung Cash for Work po natin ay para doon sa mga farmers na naninirahan malapit po sa Mayon. Meron na nga po tayong nailabas na mahigit 45 million pesos para sa mahigit 3,400 na mga farmers o mga beneficiaries nitong intervention na ito. Ang ginawa po kasi natin doon sa mga farmers na lumikas doon sa mga evacuation centers ay it's either nagtanim po sila doon sa mga vacant lots doon sa compound, or sila ay nagpastol ng kanila pong mga alagang hayop. Kaya doon sa labor na ginagawa po nila ay nagbigay po tayo ng tulong pinansyal using the Cash for Work modality. Ito ay upang matiyak na itong mga farmers natin ay patuloy na makakapaghanap buhay despite the fact na sila po ay lumikas
mula sa kanila pong mga lugar. Ito naman pong emergency cash transfer, this is an unconditional cash transfer na ipinoprovide naman po natin. This is more than 10,000 pesos per family para po matulungan, tustusan yung iba pang mga pangangailangan nitong ating mga internally displaced persons. Alam naman po natin na aside from food, may iba pang mga food and non-food item na mga requirements yung ating pong mga IDPs, kagaya po ng gamit, gatas ng mga bata, supplements, and of course, mga iba pang mga pangangailangan. Ang pagtukoy po ng mga beneficiaries for cash for work at emergency cash transfer ay ginagawa po ng mga lokal na pamahalaan, particularly yung mga sa barangay, sapagkat sila po ay nakakatukoy kung sino-sino po yung mga apektadong mga farmers at mga IDPs at kung sino-sino yung nangangailangan ng pinansyal na tulong. The list that is submitted to the DSWD ay bine-verify po ng ating mga field office personnel para matiyak na eligible to receive the cash aid. Ito pong mga internally displaced persons natin. So napakalagi ng papel ng mga local na pamahalaan, especially mga barangay, para dito sa mga programang ito ng DSWD. Now, Ma'am, tell us about the situation naman po doon sa mga evacuation centers. Kasi hindi rin po natin alam kung gaano po sila magtatagal doon. Minsan nga, inaabot talaga ng more than weeks or even months yung ating mga kababayan na residente dyan sa Albay. So yung mga, in terms of the basic needs, yung malinis na tubig po, and even yung Comfort kanilang room. paliguan, yan po mga mahalaga po yan. Ano po yung ating po mga interventions po patungkol dito in coordination na rin po sa LGU, ma'am? Opo, tama yan, Dayan. Last week, we were in Malilipot. Nagtungo nga po si Secretary Rex Gatchalian sa Bicol Region dahil meron po tayo mga registration ng mga additional Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries in Sorsogon. So after that activity, nagtungo po tayo ng Malilipot na kung saan nga po tinignan natin yung ongoing na distribution ng emergency cash transfer. In-observe na rin po natin yung pong kalagayan ng ating mga internally displaced persons and nakipag-ugnayan din po tayo sa lokal na pamahalaan para matiyak na meron pong sapat na ventilation at mga cooling areas doon sa ating evacuation center sapagkat medyo mainit yung panahon at iniiwasan naman po natin yung heat exhaustion at yung pong pagkakaroon ng iba't ibang mga sakit bunsod nga po ng mataas na temperatura. Gayon din po, tiniyak natin na meron pang mga ibang mga sapat na interventions kagaya ng pag-deploy ng ating mga specialized disaster equipment. Isa na po dyan yung mobile kitchen nang sa gayon may mga ibang mga pagkain din na nasa-serve sa mga internally displaced persons. Likewise, we've reminded our field office to deploy the water tank. Nang sa gayon, may steady supply tayo ng mainom na tubig. And in coordination also with the local government unit, ay tiniyak din natin na maayos yung mga water and sanitation health facilities. Lalo na nga yung paliguan and areas na makakapaghugas po yung ating mga internet. Panghuli na lang po, ASEC, mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan sa Bicol at ang inyong panawagan po sa publiko para sa mga nais din pong tumulong. ASEC? Mukhang nawala Right, na medyo, sa linya ng kasi ating abala komunikasyon. si But then again, ASEC. clearly, umaksyon agad ang DSWD kapag talagang may mga ganitong pangyayari na andyan po ang gobyerno para umalalay sa inyo. Well, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, at sa mga inisyatiba po ninyo, malaking bagay po ito sa ating po mga apektadong kababayan dyan po sa Bicol Region. Salamat po muli, Thank you, ASEC ASEC. Irene Dumlao.